Ayon daw sa Ephesians 2:15, inalis na ni Yeshua o Christ ang batas ng Diyos o Torah na ibinigay kay Moses sa bundok ng Sinai. Inalis sa pamamagitan ng kanyang laman ni Yeshua o Christ ang batas o Torah ng mga kautusan sa mga alituntunin upang makagawa siya sa dalawa, Israelita at dayuhan patungo sa isang bagong tao na gumagawa ng kapayapaan. Kung totoo ito, bakit tila iba ang sinasabi ni Yeshua o Christ sa Matthew 5:17-19? Huwag isipin na nagtungo ako rito upang sirain ang batas o Torah o ang mga propeta o Nevi'im. Hindi ako nagtungo rito upang sirain, ngunit upang tuparin. Dahil sa katotohanan, sasabihin ko sa inyo, hanggang saan man sa langit at sa lupa ang masira, isang katiting o kahit isa sa pinakamaliit na batas o Torah ay hindi kailanman masisira mula sa batas o Torah. Hanggang saan man sa lahat ng ito ay matutupad. Kung sino man sa mga bagay na ito ang babali o sisira, kahit sa isa sa mga ito na pinakamaliit na utos at ituturo sa tao ay sa makatuwid tatawaging pinakamaliit sa kaharian sa langit. Ngunit sino man, saan man siya, ang gagawa o tutupad at magtuturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian sa langit. Ngayon, upang mabigyang linaw ang lahat, kailangan nating tingnan ang original translation o pinagsalinang wika sa Ephesians 2:15. At ito ang mababasa natin sa original translation o pinagsalinang wika sa Ephesians 2:15. Katargeo en autas sarx ha extra ha namas entale en dagma hina kititso en heatu dua hais kainas antrafas poeo irene. Kapag sinali naman natin ito sa Tagalog, katargeo inalis en sa autas kanya sarx laman ha ang naonang extra kalupitan ha ang naonang namas patas entale kautusan en sa dagma lituntunin hina upang kititso makabuo makagawa en sa heatuo siya o sarili dua dalawa heist isa kainas bago antrafas tao poeo gawa irene kapayapaan. At kung ayusin natin, ito ang kalalabasan. Inalis sa pamamagitan ng kanyang laman ni Yeshua o Christ ang kalupitan ng batas o Torah ng mga kautusan sa mga lituntunin upang makagawa siya sa dalawa, Israelita at dayuhan patungo sa isang bagong tao na gumagawa ng kapayapaan. Ngayon, kung inyong napansin, ayon sa original translation o pinagsalinang wika sa Ephesians 2:15, hindi ang batas ng Diyos o Torah ang inalis. Sa halip ay ang kalupitan ng batas ng Diyos o Torah ang inalis. Marahil ang tanong ng ilan, ano ang kalupitan ng batas ng Diyos o Torah? Ang kalupitan ng batas ng Diyos o Torah ay ang parusang kamatayan. At ang kalupitan ng batas ng Diyos o Torah o parusang kamatayan ay matatanggap lang ng makasalanan o nakagawa ng kasalanan sa batas ng Diyos o Torah. Ngunit dahil hindi makasalanan o nakagawa ng kasalanan si Yeshua o Christ sa batas ng Diyos o Torah, hindi siya maaaring makatanggap ng kalupitan ng batas ng Diyos o Torah o parusang kamatayan. Sa halip, sa pamamagitan niya, tayo ay maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ayon nga sa Romans 6:23, dahil ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, ngunit ang biyaya ng Diyos Ama ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Yeshua, ang Mesaya, ang ating Panginoon. Sa madaling sabi, inalis ng pag-alay ng buhay ni Yeshua o Christ ang kalupitan ng batas ng Diyos o Torah o parusang kamatayan upang tayo, ang makasalanan o nakagawa ng kasalanan sa batas ng Diyos o Torah ay magkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng buhay na walang hanggan. Ganun pa man, ang magkakaroon lang ng pagkakataon na mabigyan ng buhay na walang hanggan ay ang makikinig sa salita ng Diyos kay Yeshua o Christ. Ayon nga kay Yeshua o Christ sa John 5:24, Totoo, sasabihin ko sa inyo, siya na nakikinig sa aking salita at naniniwala sa nagpadala sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At siya ay hindi makakarating sa hukom. Sa halip ay aalis mula sa kamatayan at tutungo sa buhay. At ano ang salita ni Yeshua o Christ na dapat nating pakinggan upang hindi natin matanggap ang kalupitan ng batas ng Diyos o Torah o parusang kamatayan at sa halip ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ayon sa Luke 10:25-28, at pagmasdan, isang dalubhasa sa batas o Torah ang tumayo at sumubok sa kanya kay Christ, Guro, ano ang aking dapat gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Sumagot siya, si Christ, tungo sa kanya. Ano ang nakasulat sa batas o Torah? Sa papaanong paraan ka nagbasa? Ngunit naisip na lang niya sa sarili ni Christ na sumagot, mahalin ang Panginoon ang iyong Diyos mula sa kaibuturan ng iyong puso, at mula sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, at mula sa kaibuturan ng iyong lakas, at mula sa kaibuturan ng iyong isip, at sa iyong kapwa kagaya sa iyong sarili. At sinabi niya,
ng dalubhasa sa batas o Torah, tama ang iyong sagot. Gawin ito at mabuhay. Nakita niyo ba ang sagot ni Yeshua o Christ sa tanong ng dalubhasa sa batas o Torah? Ang mahalin ang Panginoong Diyos mula sa kaibuturan ng ating puso, o huwag magkaroon ng ibang mga Diyos o Ama na titingalain. Mula sa kaibuturan ng ating kaluluwa, o huwag gumawa ng anumang inukit na larawan at luhuran. Mula sa kaibuturan ng ating lakas, o huwag gamitin ang pangalang Yahweh sa kasamaan. Mula sa kaibuturan ng ating isip, o magpahinga sa Sabado o Shabbat. At sa ating kapwa, kagaya sa ating sarili, o ikarangal ang ating ama at ina, bawal pumatay, bawal mangalunya, bawal magnakaw, bawal maging huwad na nakasaksi, at bawal mainggit sa pagmamayari ng ating kapwa. Ibig sabihin, ang sagot ni Yeshua o Christ sa tanong ng dalubhasa sa batas o Torah ay ang 10 utos ng Diyos o ang buod ng lahat ng nakasulat sa batas ng Diyos o Torah na ibinigay kay Moses. Sa madaling sabi, tinuturo ni Yeshua o Christ na sundin natin ang lahat ng nakasulat sa batas ng Diyos o Torah upang hindi natin matanggap ang kalupitan ng batas ng Diyos o Torah o parusang kamatayan, at sa halip ay makamit ang buhay na walang hanggan. Ayon nga muli kay Yeshua o Christ sa Matthew 5:17-19. Huwag isipin na nagtungo ako rito upang sirain ang batas o Torah o ang mga propeta o Nevi'im. Hindi ako nagtungo rito upang sirain, ngunit upang tuparin. Dahil sa katotohanan, sasabihin ko sa inyo, hanggang saan man sa langit at sa lupa ang masira, isang katiting o kahit isa sa pinakamaliit na batas o Torah ay hindi kailanman masisira mula sa batas o Torah. Hanggang saan man sa lahat ng ito ay matutupad. Kung sino man sa mga bagay na ito ang babali o sisira kahit sa isa sa mga ito na pinakamaliit na utos at ituturo sa tao ay sa makatuwid tatawaging pinakamaliit sa kaharian sa langit. Ngunit sino man, saan man siya, ang gagawa o tutupad at magtuturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian sa langit. Kung nakatulong ito sa inyo, mag-iwan lang ng like at mag-subscribe. Kung nais niyong tumulong pabalik, maaari kayong mag-donate sa aming Ko-fi o Patreon. Ang mga link ay makikita sa description. Salamat at pagpalain kayo ng Diyos Ama.